Paano kung ang taong nagpapasaya sa puso mo ay siya ring hindi mo pwedeng ipaglaban? Isang guro, isang misyonaryo. Parehong handang magsakripisyo pero parehong umiibig. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na ipinagbabawal ng pagkakataon pero pinilit lumaban sa paraan na alam nilang tama. Pag-ibig na bawal, puso'y lumaban, isang kwentong huhugot sa damdamin, bibiyak ng puso, at mag-iwan ng tanong. Masama bang magmahal kung ang puso mo'y totoo? Sa paanan ng bundok, isang bayan ang tila kinalimutan ng panahon. Tahimik, malayo sa syudad, at puno ng mga kwento ng pagsubok. Doon unang tumapak si Mara, isang guro mula sa lungsod na inilipat ng departamento sa isang public school sa Sitio Amparo. Habang bumabaybay ang tricycle sa masukal na daan, tanaw ni Mara ang mga batang nagtatakbuhan sa putik, ang mga tindera sa gilid ng kalsada, at ang simbahan sa itaas ng burol. Parang pelikula. Isang buhay na malayo sa kanyang nakasanayan. Bitbit niya ang mga bagong modules, chalk, at ilang pag-asang sa lugar na ito niya muling mahahanap ang tahimik na simula. Pagbaba niya sa eskwelahan, sinalubong siya ng matandang prinsipal. Ikaw na ba si Maam Mara? Naku, salamat, at may dumating din na bagong guro dito. Napangiti siya. Ako po, Maam. Masaya rin po akong mapunta rito. Naka-assign siya sa grade 6. 21 estudyante, karamihan ay naglalakad ng 1 oras papunta sa paaralan. Mula pa lang sa unang araw, dama na niya ang kakulangan sa gamit, pagkain, at minsan, sa pag-asa. Ngunit ramdam din niya ang init ng pagtanggap ng mga bata. 1 linggo pa lang siya, tila kapamilya na siya ng buong barangay. Pinapakain ng kakanin, hinihiraman ng tubig, binibigyan ng manggang hilaw. Pero isang araw, habang pauwi siya mula sa school, napadaan siya sa isang lumang gusali malapit sa simbahan. Narinig niya ang tinig ng mga batang masiglang umaawit ng kanta sa ilalim ng puno. Doon niya unang nakita si Elias. Isang lalaking may bitbit na gitara, nakasuot ng puting polo at maong, payak ang ngiti, at tila isang taong sanay magpakumbaba. Nakaupo siya sa tabi ng isang lumat-bitak-bitak na mesa habang tinuturuan ang mga bata ng tungkol sa pananampalataya at kabutihan. Tumigil si Mara sa paglalakad. Tahimik lang siyang nakinig. Sa kanyang dibdib, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi kilig. Hindi saya. Kundi parang kapayapaang matagal niyang hinanap. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang isang batang babae. Ate, gusto mong makinig sa kwento ni Kuya Elias? Ang galing niya po magturo. Napangiti si Mara. Sige, pero dito lang ako sa gilid. Nang matapos ang kwento, tumingin si Elias sa paligid. At doon niya unang nasilayan si Mara. Nagkatitigan sila. Maikli. Tahimik. Walang salita, pero may kurot agad sa damdamin. Magandang hapon, bati ni Elias. Guro ka ba dito? Opo, sagot ni Mara. Bagong salta lang po ako. Welcome sa Amparo. Ako si Elias. Nag-volunteer lang ako rito bilang lay missionary. Kumusta ang unang linggo mo? Sapat na para sabihin kung tama ang desisyon kong pumunta rito, sagot ni Mara, sabay ngiti. Doon nagsimula ang maliit na pag-uusap. Tungkol sa komunidad, sa mga bata, at sa misyon nilang pareho, ang magbigay pag-asa. Mula noon, tuwing hapon, palagi nang dumaraan si Mara sa kumbento. Hindi palaging may usapan, minsan tinginan lang. Pero sa bawat pagkikita, may damdaming lumalalim na hindi nila sinasadya. Isang hapon, habang umuulan, sabay silang sumilong sa waiting shed. Tahimik. Hindi ka ba natatakot maiwan dito sa bundok? Tanong ni Elias. Hindi, sagot ni Mara. Ang mas kinatatakutan ko ay yung mawala sa sarili ang layunin ko. Tumango si Elias. Kaya tayo nandito para maglingkod, hindi para maligaw.
Ngunit kahit paulit-ulit nilang pinapaalala sa sarili ang misyon, hindi nila kayang itanggi ang koneksyong unti-unting lumalalim. At sa mga panahong magkasama sila sa simpleng gawain, sa pagtuturo sa mga bata, sa pagbitbit ng relief goods, at sa mga kwentuhang puno ng tawanan, may mga sandaling nananahimik ang mundo at puso lamang ang nagsasalita. Minsan, nahuhuli ni Mara ang sarili niyang pinagmamasdan si Elias habang ito'y nagtuturo. May respeto, may paghanga, may damdaming pilit niyang itinatago. Si Elias na may minsan napapatigil habang pinagmamasdan si Mara na nagtuturo sa mga bata. Sa likod ng kanyang panata, may katahimikang binabasag ng tibok ng puso. Ngunit alam nilang pareho, hindi ito dapat. Ang puso'y parang alon sa dagat. Pabalik-balik. Paulit-ulit. Hindi mapigilan. Sa bawat araw na lumilipas, mas mahirap pigilan ang pakiramdam. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang humarap sa tanong. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo kung puso na ang nakataya? Hindi inaasahan ni Mara na ang simpleng pagdalaw sa kumbento ay magiging araw-araw. Hindi dahil sinasadya niya, kundi dahil tila may hatak ang lugar na yon at ang taong naroroon. Habang lumilipas ang mga linggo, naging natural na sa kanya ang pag-upo sa ilalim ng punong malapit sa lumang mesa kung saan madalas magturo si Elias. Dala niya minsan ang mga coloring materials para sa mga bata, minsan namumudmod ng tinapay o candy. Wala silang usapan ni Elias tungkol sa damdamin. Walang tahasang pag-amin. Pero sa bawat tinginan, sa bawat ngiti, sa bawat katahimikan nilang magkasama, may isang unspoken understanding. Hanggang isang araw, dumating ang isang babae sa kumbento. Mestizahin, may hawak na laptop at ilang dokumento. Si Karina, ang coordinator mula sa diocese na siyang nag-aasikaso sa mga lay missionaries. Mabilis ang kilos ni Karina. Organisado. Professional. Pero napansin ni Mara kung paano tumitig ito kay Elias. At higit pa roon, kung paano tumugon si Elias, may respeto, pero may distansya. May relasyon ba sila dati? Tanong ni Mara sa sarili. Hindi niya alam kung may karapatan siyang magselos. Pero masakit pa rin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Mara, inabutan siya ni Elias. Hatid na kita. Madilim na at umambon pa kanina, alok nito. Tahimik silang naglakad. Parehong walang inik. Hanggang sa huminto si Mara sa ilalim ng post ng ilaw. May gusto akong itanong, Elias, simula niya. Sige, sagot nito kalmado. Si Karina, may espesyal ba kayong pinagsamahan? Sandaling natahimik si Elias. Tumingin sa malayo bago tumingin kay Mara. Matagal na yon. Pareho kaming lay missionary noon. Nagkasama sa isang proyekto sa Visayas. Muntik na. Pero pinili naming tapusin bago pa lumalim. Dahil pareho kaming may panata. Napayuko si Mara. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung bakit ko tinanong. Natural lang, tugon ni Elias. Pero Mara, gusto ko sanang malinaw sa atin, wala akong ibang dahilan sa bawat paglapit ko sa'yo kundi ang pagkakaibigan. At doon nagsimula ang una nilang paglayo. Kinabukasan, hindi dumaan si Mara sa kumbento. Diretsong uwi. Hindi rin nagpakita si Elias sa paaralan nang minsang nagpunta ito roon para magturo sa mga bata. Para silang parehong nagtago. Parehong tiniklop ang damdaming ayaw ng lumalim. Ngunit kahit pilit nilang iwasan, patuloy na sumusulpot ang presensya ng isa't isa sa mga maliliit na bagay. Ang notes na naiwan sa mesa. Ang bag na may pangalan ni Mara sa sulok ng silid-aralan. Ang gitara ni Elias na naririnig tuwing hapon kahit malayo. Hanggang sa isang araw, may emergency sa barangay. Ang batang si Benjo, isa sa mga estudyante ni Mara, ay nahulog sa bangin habang namumulot ng kahoy.
Walang ambulansya. Walang doktor. Mabilis na kumilos si Elias at Mara. Magsasama silang muli, ayaw man nila. Habang nasa jeep, hawak ni Mara ang sugatang bata, habang si Elias ay nakasalo sa katawan ng bata para hindi matumba. Seryoso, tahimik, parehong abala. Pero ang mga mata nila minsang nagtama. At doon bumalik ang lahat, ang damdamin, ang takot, ang lakas ng koneksyon. Salamat, bulong ni Mara habang pinupunasan ang pawis ni Benjo. Hindi natin sila pwedeng pabayaan, sagot ni Elias. Kahit pa tayo mismo ang sugatan. Pagkatapos ng insidente, tila unti-unting bumalik ang dati. Hindi tulad noon na madalas silang magkasama, pero sapat para maramdaman nilang hindi pa tapos ang kwento. Dumating ang linggo ng misa. Lahat ng taga-barangay ay naroon. Si Mara ay naupo sa likod, tahimik, nagmamasid. Pagkatapos ng misa, lumapit si Elias at muling binati siya. Pwede ba kitang yayain magturo muli sa mga bata sa linggo? Tanong nito. Nag-aalangan si Mara, pero tumango. CJ. At muling gumulong ang gulong ng pagkakaibigan, na mas malapit sa pag-ibig ngunit malayo sa katotohanan. Sa bawat araw, mas nagiging mahirap ang pagpigil. Sa bawat tawa, may halong lungkot. Sa bawat tulong sa kapwa, may lihim na paglingon sa isa't isa. At sa dulo ng yugto na ito, isang tanong ang dahan-dahang bumabagabag sa kanilang dalawa. Hanggang kailan mo kakayanin ang hindi aminin ang damdaming ikaw mismo ang may alam? Isang gabi, habang mag-isang nakaupo si Elias sa lumang bangkito sa loob ng kumbento, binubuklat niya ang lumang diary na iniwan ng kanyang yumaong mentor. Sa bawat pahina, paalala ng pangakong binitiwan niya, ang maglingkod, ang mag-alay ng sarili sa Diyos, at ang huwag hayaang madaig ng damdamin ang layunin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang mukha ni Mara ang gumugulo sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng damdamin, ng kabaitan, at ng mga tanong na tila siya lamang ang makakasagot. Ilang kilometro ang layo, si Mara ay nakaupo naman sa sulok ng kanyang maliit na kwarto. Bukas ang bintana. Maaliwalas ang gabi. Ngunit mabigat ang dibdib. Tinitigan niya ang isang papel na puno ng sulat kamay. Mga layunin sa taong ito, sabi sa itaas. Pero may isa siyang layuning hindi na niya masulat, ang huwag umibig sa isang taong hindi niya maaaring angkinin. Kinabukasan, sa paaralan, may dumating na bisita. Isang bagong assigned na pari mula sa sentro. Si Father Luis, mas bata sa nakaraang kura, pero halatang strikto. Lumapit ito kay Mara matapos ang flag ceremony. Ma'am Mara, kayo po ba ang guro ng grade 6? Opo, Father. Ako po. Magandang araw. Si Brother Elias po, kausap ko kahapon. Nabanggit niya kayong madalas tumutulong sa outreach. Maganda po yan. Pero sana po ay mas malinaw sa inyo ang mga limitasyon ng samahan. Napayuko si Mara. Ramdam niya ang bigat ng binitawang salita ni Father Luis. Hindi ito direktang akusasyon, pero may pangungusap sa pagitan ng mga linya. Kinagabihan, nagkita sila ni Elias sa lumang silid-aklatan ng kumbento para ayusin ang gamit sa nalalapit na libreng klase para sa kabataan. Tahimik. Walang usap. Parehong abala sa pag-aayos. Hanggang sa bumasag ng katahimikan si Mara. May sinabi sa akin si Father Luis kanina. Tungkol sa atin. Tumingin si Elias. Alam ko. Kinausap din niya ako. At ano nang sinabi mo sa kanya? Tanong ni Mara, may bahid ng kaba. Ang totoo. Nawala tayong ginagawa. Nawala tayong ginagawa pero may damdaming hindi natin kayang itanggi. Nanahimik si Mara. Tila biglang tumigil ang oras. Hangin lang ang naririnig. At pintig ng puso. Elias, mahinang wika ni Mara. Bakit parang mas lalo akong nalilito kapag kasama kita?
Lumapit si Elias, hindi para hawakan siya, kundi para makalapit sa kanyang damdamin. Dahil totoo ang nararamdaman natin, Mara. Pero hindi lahat ng totoo ay dapat ipaglaban. Napatulo ang luha ni Mara. Hindi dahil sa sakit ng pagtanggi, kundi dahil sa sakit ng katotohanang totoo, pero hindi sapat. Sa sumunod na mga araw, nagkaroon ng distansya. Hindi na dumadaan si Mara sa kumbento. Si Elias naman ay pansamantalang lumipat ng assignment sa kabilang barangay para iwasan ang mas malaking usapin. Hindi nila sinabi ang dahilan sa isa't isa. Pero pareho nilang alam. Sa kanyang pag-iisa, mas pinili ni Elias ang manalangin kaysa tumakbo. Lumuhod siya sa harap ng altar, itinataas ang damdaming hindi niya kayang dalhin mag-isa. Diyos ko, bulong niya, kung ito'y pagsubok, turuan mo akong pumili ng tama. Kahit masakit. Si Mara naman, muling bumalik sa pagsusulat ng tula. Doon niya inilalabas ang sakit. Isinulat niya, kung ang pag-ibig ay pagsubok, paano kung puso ko na ang bumigay? Ngunit sa kabila ng lahat, tuloy ang buhay. At tulad ng bawat tunay na pagmamahal, hindi ito basta nawawala, kundi tahimik lang na nananatili, humihinga sa mga alaala, sumasabay sa galaw ng mundo. Isang araw, dumating ang sulat mula kay Elias. Isang simpleng papel, sulat kamay. Walang labis, walang kulang. Mara, hindi ko alam kung kailan muling magiging tama ang lahat. Pero gusto kong malaman mo, pinili kong lumayo, hindi dahil ayoko kundi dahil alam kong mas makabubuti ito para sa atin. Kung tadhana ay may ibang plano, tatanggapin ko. Kung ito na ang wakas ng ating katahimikan, isusuko ko. Sa puso ko, mananatili ka, hindi bilang isang pag-ibig na ipinaglaban, kundi bilang isang pag-ibig na inalay. Pagkabasa ni Mara ng sulat, niyakap niya ito ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, tinanggap niyang ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pananatili, kundi ang kakayahang palayain. Makalipas ang 3 linggo ng pananahimik, bumalik si Elias sa kumbento. Wala na roon si Father Luis, ipinalipat sa ibang parokya. Sa pagbabalik niya, mas tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang puso, mas mainay ang tanong, handa na ba akong harapin ang lahat? Pagdating niya sa kumbento, sinalubong siya ng matandang madre si Sister Clarita. Elias, ani nito, may iniwan saking sulat si Mara bago siya umalis patungong Maynila. Nagulat si Elias. Umalis na po siya. Tumango si Sister Clarita. Wala siyang sinabing dahilan, pero may iniwang sulat para sa'yo. Hindi ko pa nababasa. Alam kong para lamang sa'yo yon. Kinuha ni Elias ang sobre, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa bawat tiklop ng papel, tila nagbubukas din ang sugat sa kanyang puso. At nang mabasa niya ang nilalaman, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Elias, hindi ko na kaya pang hintayin kung kailan ka magiging handang harapin ang totoo. Kaya ako na ang lalayo. Hindi upang tumakas, kundi upang bitawan ang isang bagay na alam kong hindi natin kailanman mapapasa atin. Pero bago ako tuluyang lumayo, may isang bagay akong kailangang aminin. Hindi ko sinabi sa'yo noon dahil takot akong mawala ka. Ang lolo mong si Padre Julian siya ang ama ko. Napaupo si Elias. Tila hindi agad pumasok sa isipan niya ang sinabi ni Mara. Ano? Si Padre Julian? Ama ni Mara? Ang kanyang mentor? Ang taong naghubog sa kanya bilang pari? Ang taong pinaniwalaan niyang may pusong banal at walang tinatagong lihim? Biglang nanumbalik sa alaala niya ang mga tanong na dati hindi niya binigyang pansin. Bakit si Padre Julian ay laging may panatag na pagturing kay Mara? Bakit ito madalas dumadalaw sa kanilang paaralan? Bakit tila masigit ang pagkalinga? Sa gabing iyon, dumiretso si Elias sa silid-aklatan ng kumbento at hinanap ang mga lumang talaan. Binuksan niya ang isang aklat na naglalaman ng mga dokumento ng mga paring nagsilbi sa parokya.
Nahanap niya ang folder ni Padre Julian. Doon niya nakita ang isang lihim na tila itinago ng matagal, isang dokumentong hindi dapat nakalabas, baptismal record ni Mara, inang si Luisa de la Cruz, amang si Julian Santander. Diyos ko, bulong ni Elias. Totoo nga. Nanginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng katotohanan. Na ang taong hinangaan niya ay may iniwang sugat sa isang buhay, at ang taong kanyang minahal ay bunga ng isang pag-ibig na bawal din. Ilang araw siyang hindi lumabas ng silid. Hindi kumain. Hindi nakikipag-usap. Hanggang sa isang gabi may kumatok. Isa sa mga batang tinuturuan niya noon. Brother Elias, babalik na po ba kayo sa pagtuturo? Namimiss na po kayo ni Kuya Rico at Ate Gina. Napangiti si Elias kahit mabigat ang kalooban. Babalik ako. Kailangan kong magturo at kailangan kong magpatawad. Nagdesisyon siyang bumiyahe patungong Maynila. Hindi para habulin si Mara, kundi para humingi ng tawad, hindi bilang pari, kundi bilang anak ng taong nagdulot ng sakit. Pagdating niya sa address na ibinigay ni Sister Clarita, hindi niya agad nakita si Mara. Ngunit nakita niya ang isang babae, si Luisa, ang ina ni Mara. Elias, wika ng ginang, inaantay ka niya. Pero hindi niya alam kung may lakas pa siyang harapin ka. Hindi ako dumating para sirain siya, sagot ni Elias. Dumating ako para buuin ang mga piraso ng katotohanan. Pinapasok siya ni Luisa sa lumang bahay sa Pasay. Doon, sa isang sulok ng kwarto, nakaupo si Mara. Namutla ang mukha, tila bagong luhang tumulo. Ngunit sa kanyang mga mata, andoon pa rin ang damdaming hindi nawala. Tahimik. Tila walang gustong maunang magsalita. Hanggang si Elias ang bumasag ng katahimikan. Mara, hindi ko kailanman hinanap ang ganitong kwento. Pero hindi ko rin iwasan ang katotohanan ito. Tumulo ang luha ni Mara. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero natakot akong mawala ka kapag nalaman mo. Hindi mo ako nawala, Mara, sagot ni Elias. Dahil sa puso ko, hindi ka kailanman umalis. Sa mga sumunod na araw, hindi nila agad itinuloy ang pag-uusap tungkol sa kanilang damdamin. Mas pinili nilang iproseso ang lahat, ang sakit, ang nakaraan, at ang pagkakaugnay nila sa isang kwentong pilit tinakpan ng panahon. Ngunit kahit gaano kahirap ang daan, isang bagay ang malinaw, hindi nila kasalanan ang kasalanan ng nakaraan. At kung mananahimik sila, mananatiling nakabaon ang mga lihim, at paulit-ulit lamang na mananakit. Habang nakaupo si Elias sa lumang sala ng bahay ni Mara, hindi niya maiwasang pagmasdan ang bawat larawan sa dingding, larawan ng masayang pamilya, larawan ng batang Mara na nakangiti sa gitna ng hirap. Ngunit sa kanyang isipan, isa lamang ang umiikot, bakit itinago sa akin ni Padre Julian ang lahat ng ito? Nais niyang umiyak, ngunit wala ng luhang kayang lumabas. Pagod na ang kanyang damdamin sa pagbagsak ng sunod-sunod na katotohanan. Hindi siya galit kay Mara, mas galit siya sa taong pinaniwalaan niyang walang bahid dungis. Sa loob ng silid, lumapit si Luisa kay Elias, dala ang isang kahon ng lumang mga sulat. Hindi ko ito binuksan simula nang mawala siya, ani Luisa. Pero ngayon, siguro panahon na para malaman mo ang buong totoo. Isa-isa nilang binasa ang sulat ni Padre Julian para kay Luisa, mga liham ng isang pag-ibig na pilit tinago, mga pangakong naputol, mga luhang isinatitik sa papel. Luisa, patawarin mo ako sa pagpili kong maging pari kaysa maging ama ni Mara. Ang simbahan ang tinuring kong tahanan, ngunit ikaw at ang ating anak ang puso ko. Hindi kita kayang isama sa mundong ito, hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil takot akong hindi ako matanggap. Balang araw, sana'y mapatawad mo ako at sana'y mapatawad din ako ni Elias, kung sakaling malaman niya ang buong kwento. Napakurap si Elias. Bakit ako? Bakit nabanggit ako? Tahimik si Luisa.
Kinuha niya ang isang larawan mula sa ilalim ng kahon, larawan ng isang binyag, kung saan naroon si Padre Julian, si Luisa, si Mara at isang batang lalaking hawak ng isang madre. Elias, mahina ang tinig ni Luisa, hindi lang ikaw ang alaga ni Padre Julian sa kumbento. Anak ka niya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Elias. Iha! Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang panganay. Anak ka niya sa isang babaeng madre, isang bawal na pag-ibig noon na tinakpan ng simbahan. Nang ipanganak ka, kinuha ka agad ng kumbento at pinalaking walang alam sa pinagmulan. Ayaw ng simbahan na may makaalam. Hindi makapaniwala si Elias. Siya, anak ni Padre Julian? Ibig sabihin kapatid niya si Mara. Biglang bumangon si Mara. Hindi ito totoo. Ngunit hawak ni Luisa ang katotohanan. Pareho kayong anak ni Julian. Magkaiba ang ina pero iisa ang ama. Napatakip ng mukha si Elias. Tila bumagsak ang buong mundo niya. Ang babaeng minahal niya, kapatid pala niya sa dugo. Ang pag-ibig na nilabanan nila, pag-ibig na hindi nila pinili, ngayon ay tuluyang naging kasalanan sa mata ng Diyos at tao. Tumakbo si Mara palabas ng bahay. Umuulan. Sinundan siya ni Elias, ngunit sa bawat hakbang, tila hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Niyakap niya si Mara sa gitna ng ulan. Pareho silang umiiyak. Walang salita. Walang paliwanag. Puro sakit. Bakit, iyak ni Mara? Bakit kailangan natin mahalin ang isa't isa kung bawal pala talaga? Hindi natin pinili ito, sagot ni Elias. Ang puso natin ang kumilos, hindi ang plano natin. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Elias na bumalik sa kumbento. Ngunit hindi upang manatili. Bagkus, upang tapusin ang kabanata. Sinulatan niya ang pamunuan ng simbahan, isiniwalat ang buong katotohanan, ang lihim ni Padre Julian, ang kanyang tunay na pinagmulan, at ang pag-ibig na naging kasalanan dahil sa pagkukulang ng mga nakatatanda. Hindi siya umasa ng kapatawaran mula sa simbahan. Ngunit umaasa siyang, kahit paano, may matutunan sila sa pagkakamaling ito. Pagkatapos ng ilang linggo, natanggap niya ang sagot ng simbahan. Ang simbahan ay isang tahanan ng mga makasalanan, hindi ng mga perpekto. Ngunit ang katotohanan ay kailangang harapin, hindi takpan. Formal siyang pinayagang umalis sa pagkapari. Walang parusa. Walang parangal. Isang tahimik na pamamaalam. Lumipas ang ilang buwan. Si Mara ay lumipat sa probinsya ng Bukidnon, nagtuturo sa isang maliit na eskwelahan. Si Elias naman ay namuhay sa isang tahimik na baryo sa Bicol, nagtatanim ng gulay at nagtuturo ng moral values sa kabataan. Hindi na sila nagkita mula noon. Ngunit sa kanilang mga puso, nanatiling buhay ang alaala, hindi bilang kasalanan, kundi bilang paalala ng pagmamahal na dumaan sa maling panahon. Tahimik ang umaga sa baryo ng San Isidro. Ang mga ibon ay humuni, ang araw ay sumilip sa ulap, at ang hangin ay tila may dalang pag-asa. Ngunit sa puso ni Elias, hindi pa rin nawawala ang bigat ng lihim na itinago sa kanya, bigat ng pagmamahal na naging kasalanan, bigat ng pagkataong muling binaligtad ng tadhana. Araw-araw, naglalakad siya papuntang sakahan. Bitbit ang tabakong kahoy at isang lumang rosaryo na minsang bigay ni Padre Julian. Ngunit ngayon, hindi na ito dasal ng isang pari, ito ay dasal ng isang dating anak ng simbahan na nawalan ng pagkakakilanlan. Sa kabilang dako, si Mara ay tila multo sa eskwelahan sa Bukidnon. Tahimik, iwas sa usapan, walang ibang tinitingnan kundi ang harap ng klase. May mga araw na mapapansin ng mga estudyante ang paminsan-minsang pagluha niya sa gitna ng lecture. Ngunit walang nagtatanong, dahil alam nilang may sugat na hindi dapat hukayin. Isang araw, nakatanggap si Mara ng liham. Hindi ito galing kay Elias.
Galing ito sa ina ni Elias, ang madre na sa huli umamin na siya nga ang nagluwal sa binatang ipinagkait sa kanya ng simbahan. Mara, alam kong mali ang lahat. Ngunit gusto kong malaman mong si Elias ay hindi kapatid mo sa dugo. Pinilit lamang ni Padre Julian na akuin siya bilang anak upang mailigtas ang simbahan sa kahihiyan. Hindi siya anak ng pari. Siya'y anak ng isang kasalanan, ngunit hindi ng parehong amang mayroon ka. Napasigaw si Mara. Hawak ang sulat, nanginginig ang kamay. Nanghina siya sa sobrang pag-iyak. Tila muling sumiklab ang init sa kanyang dibdib, init ng umaasang pagmamahal na binuhay muli ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Samantala, si Elias ay may bisita sa kanyang kubo. Isang matandang madre, mahina at naka-wheelchair, dala ang parehong mensahe, si Elias ay hindi anak ni Padre Julian. Nagkamali kami, ani ng madre. Pinanindigan lang ni Padre ang kasalanang hindi naman kanya. Kaya kanyang pinalaki ka, dahil alam niyang walang ibang magmamahal sa iyo sa loob ng simbahan. Napaiyak si Elias. Ang galit sa puso niya ay tila unti-unting natunaw. Ang pananabik na matagal niyang pinigilan ay unti-unting lumilitaw. Ibig sabihin hindi ko kapatid si Mara. Tumango ang madre. Wala kang kaugnayang dugo sa kanya. Ang tanging koneksyon niyo lang ay ang parehong pag-ibig na pilit pinigil ng takot at kasinungalingan. Sa gabing iyon, nagdasal si Elias, hindi para sa kapatawaran, kundi para sa lakas ng loob. Laksa-laksang tanong ang gumugulo sa kanya, maaari pa bang ituloy ang nasimulang pagmamahal? Karapat-dapat pa ba silang lumaban? Sa kabilang panig ng bansa, si Mara ay tumakbo sa ilalim ng ulan. Bitbit ang sulat, tinawag ang langit, at sumigaw, Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa na akong magpatawad, handa na akong magmahal. Hindi sila nag-usap ng ilang buwan. Ngunit isang araw, sa isang simpleng seminar para sa guro sa lungsod ng Naga, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Hindi na sila tumakbo. Hindi na sila nagtanong. Tumitig lang sila sa isa't isa, at sa katahimikan ng bulwagan, nagkaintindihan ang kanilang mga puso. Mara ni Elias Im. Napaluha si Mara. Hindi ko na kayang itago. Mahal pa rin kita. Lumapit si Elias at mahigpit na niyakap ang dalaga. Hindi tayo magkapatid, Mara. Wala na tayong hadlang. Pero hindi pa rin yun ganoon kadali. Nakatali pa rin sa mata ng ibang tao ang kanilang kwento. Sa barangay, sa eskwelahan, sa mga dating kasamahan ni Elias sa simbahan, silang lahat ay may sariling opinyon. Ah, sila ba yun? Yung dati raw magkapatid tapos ngayon magkasintahan. Hindi ba nakakahiya? Ngunit sa harap ng lahat ng iyon, tumayo si Elias at Mara. Hindi na nila kailangang ipaliwanag ang buong kwento. Hindi na nila kailangang patunayan ang sarili. Sapagkat ang pagmamahal na minsang nasaktan at pinagbawal, ngayon ay bumangon na may tapang at pananampalataya. Muli silang lumapit sa simbahan, hindi upang humingi ng pahintulot, kundi upang harapin ito ng buong tapang. Tumango ang bagong kura paroko at sinabi, ang kasalanan ay ang pagtakip ng katotohanan. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi kasalanan, kung ito'y malinis at totoo. Niyakap ni Mara si Elias. At sa mga mata nilang parehong puno ng luha, nagpasya silang lumaban. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, muling gumising si Elias na may pag-asa sa dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, magaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya nagtatago sa anino ng kahapon. Hindi na siya alipin ng kasinungalingang pinilit ikulong ng simbahan at lipunan. Ngayon, siya'y isang lalaking may karapatang magmahal at may lakas ng lumaban para rito. Samantalang si Mara, na dati takot sa bawat tingin at usap-usapan, ay tumindig bilang isang guro at babae na may sariling paninindigan.
Nakasuot siya ng maayos, may kumpiyansa sa sarili, at hindi na nag-aalangan sa kanyang nararamdaman. Ang kanyang pagmamahal kay Elias ay hindi na isang lihim, kundi isang katotohanan kay tagal nilang pinigilan. "Handa ka na ba?" tanong ni Elias habang magkaharap sila sa isang parke sa bayan ng Legazpi. Pinili nilang mag-usap sa lugar na hindi sila kilala, malaya, payapa, at walang humuhusga. "Handa na akong harapin sila." "Harapin ang lahat," sagot ni Mara, mahigpit ang hawak sa kamay ni Elias. Sa baryo, mabilis na kumalat ang balita. May mga natuwa. May mga naiyak. Ngunit higit sa lahat, marami ang nabigla. Paano nangyari yon? "Akala ko magkapatid sila," bulong ng ilang matatanda sa tindahan. Ang kapitan ng barangay ay nagpadala pa ng paanyaya sa kanila. "Mara, Elias, gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Alam niyo naman ang chismis dito, mabilis pa sa apoy." "Kapitan," sagot ni Elias, "handa kaming magsalita. Hindi para depensahan ang sarili, kundi para ituwid ang mali." Dumating ang araw ng pagharap nila sa barangay. Tinawag ito ng mga tao na paglilinis ng pangalan, ngunit para kina Elias at Mara, ito ay higit pa roon, isa itong pagtindig para sa katotohanan at karapatan na magmahal. Sa gitna ng covered court, humarap sila sa harap ng mga tao. Si Elias ang unang nagsalita. "Ako po si Elias. Lumaki ako sa kumbento, pinalaki ni Padre Julian. Ngunit hindi niya ako anak. At higit sa lahat, hindi ko kapatid si Mara. Matagal naming pinaniwalaan ang kasinungalingang iyon, at dahil doon, pinili naming umiwas, lumayo, at masaktan, para lamang sundin ang dikta ng simbahan at lipunan. Mara ang sumunod. Ang pagmamahal namin ay hindi madali. Ito'y sinaktan, pinagdudahan, at itinuring na kasalanan. Pero ngayon, dala ng katotohanan, gusto naming tumayo. Hindi upang sumuway, kundi upang maging totoo." Tahimik ang mga tao. Ilang sandali ng katahimikan, saka may isang matandang babae ang tumayo. Kung hindi sila magkapatid at kung tunay nga ang pagmamahalan nila, sino tayo para humadlang? Nagpalakpakan ng ilan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kinailangan nilang humarap sa eskwelahan ni Mara. Ang mga administrador, konserbatibo at takot sa iskandalo, ay nagtanong ng isa, "Hindi ba't magiging masama sa imahe ng paaralan ang istorya niyo? Mas masama po sa mga estudyante kung ituturo nating ang pagmamahal ay mali kapag may takot," sagot ni Mara. "Mas magandang ituro ang pagpapatawad, ang katotohanan, at ang tapang na magmahal ng malinis." Napaiyak ang isa sa mga guro. "Ang lakas ng loob mo, Mara. Nakakahiya't hindi kita na ipagtanggol noon." Sa simbahan, lumuhod si Elias. Hindi na siya nagbalik pari, ngunit hindi niya iniwan ang Diyos. Doon siya nagdasal, "Panginoon, salamat sa liwanag. Hindi ko man naiintindihan lahat, pero alam kong hindi ka kailanman naging kalaban ng tunay na pag-ibig." Paglabas niya sa simbahan, nandoon si Mara. Tahimik. Nakangiti. Lumapit siya. Hinawakan ang kamay ni Elias. "Handa ka na rin ba?" tanong niya. "Para sa ating dalawa?" Sagot ng binata. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. May ilang lumayo. May mga dating kaibigan na umiwas. Ngunit sa halip na manghina, lalo silang naging matatag. Nagbukas sila ng maliit na silid-aralan para sa mga batang hindi nakapag-aaral. Doon, nagturo si Mara ng mga leksyon sa puso, habang si Elias ay nagtanim ng mga gulay para sa pagkain ng mga bata. Sa bawat halaman na tumutubo, sa bawat batang natututo, nabubuhay ang pag-asa. Hindi man tayo tinanggap ng lahat, natanggap naman natin ang isa't isa, sabi ni Elias habang pinapanood ang mga bata. Mas mahalaga ang totoong tahanan kaysa sa mapanirang opinyon ng iba, sagot ni Mara, sabay halik sa noo ni Elias. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, nagtanong si Elias, "Maaari bang ako naman ang magtanong ngayon?"
Ano yon? Pwede ko bang hawakan ang puso mo habang buhay? Umiyak si Mara, ngunit sa pagkakataong iyon, ito'y luha ng tuwa. Elias. Buong puso. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang nakahimlay si Mara sa bisig ni Elias sa kanilang munting kubo sa paanan ng bundok, pumasok sa isip ni Elias ang ideya, isang kasalan. Hindi marangya. Hindi en grande. Isang kasalang simple ngunit totoo. Ngunit kasabay ng ideyang ito, pumasok din ang tanong, pwede ba talaga? Tatanggapin ba kami ng mundo kung kami ay ikasal? Kinabukasan, habang sabay silang naglalakad papunta sa silid-aralan, binanggit ni Elias ang balak niya. Mara, gusto kitang pakasalan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong tuparin ang pangako ko sa iyo. Na kahit saan tayo dalhin ng mundo, ikaw lang ang pipiliin ko. Napahinto si Mara. Tumitig siya sa mga mata ni Elias. Hindi siya nakapagsalita agad. Sa halip, yumakap siya ng mahigpit at ang puso niya'y tila tumibok sa bagong pag-asa. Ngunit hindi rin nagtagal, sumulpot ang pag-aalinlangan. Paano kung hindi tayo mapayagan ng simbahan? Tanong ni Mara. Kung hindi tayo payagan ng simbahan, may langit pa ring makikinig. Ang Diyos ay hindi nakatali sa papel o ritual. Siya ay nakatingin sa puso, sagot ni Elias. Agad silang nagsimulang magplano. Pumunta sila kay Kapitan upang hingin ang basbas ng barangay. Kap, hindi ito ordinaryong kasal. Ito'y kasal ng dalawang taong minahal pero hinusgahan. Ngayon, gusto naming ito'y maging kasal ng pag-asa. Nagulat si Kapitan. Kung yan ang gusto nyo, susuportahan namin kayo. Ngunit mag-ingat kayo, Elias, Mara dahil siguradong may lalaban. At totoo nga. Nang mabalitaan ng dating kura paroko na may balak silang magpakasal, agad itong nagsalita sa pulpito, may mga taong piniling talikuran ang pananampalataya upang sundin ang laman. Hindi lahat ng kasal ay pinagpala. May kasalang nag-ugat sa kasalanan. Mara, na dating nanghihina sa mga ganitong salita, ngayon ay tumayo bilang babae ng paninindigan. Elias, hindi na ako matatakot. Hindi kasalanan ang magmahal kung may katotohanan. At kung sakaling sila'y hindi papayag, tayo'y magpapakasal pa rin, sa ilalim ng langit, sa harap ng Diyos na nakakakita sa puso. Pinili nilang gawin ang kasal sa paanan ng bundok, kung saan una silang nagkakilala bilang guro at misteryosong estranghero. Walang simboryo. Walang kampana. Tanging mga bulaklak sa gilid ng sapa, mga batang estudyante bilang saksi, at mga punong nagsilbing haligi ng kanilang altar. Dumating ang araw ng kasal. Si Mara, suot ang simpleng puting bestida na siya mismo ang nagtahi. Si Elias, nakasuot ng lumang barong Tagalog na minana pa niya sa ama-amahan niyang si Padre Julian. Ironya man sa iba, ngunit para kay Elias, iyon ay simbolo ng pagsasara ng lumang kabanata at pagbubukas ng bago. Habang papalapit si Mara sa altar na nilagyan lamang ng puting tela at krusipiho, bumalot ang katahimikan. Wala mang banda, ang hangin ay tila umihip ng musika. Ang mga mata ng mga batang tinuruan nila ay punong-puno ng galak. Si Kapitan ang tumayong tagapagpatunay. Ngayong araw na ito, wika niya, wala tayong simbahan, wala tayong pari, ngunit narito ang Diyos. At sa ngalan ng pag-ibig, ipinagkakaloob ko sa inyo ang inyong kalayaan upang maging isa. Habang isinusukbit ni Elias ang simpleng singsing sa daliri ni Mara, sinabi niya, hindi ito singsing na ginto, kundi singsing ng paninindigan. Umiyak si Mara habang sinasagot, at ito ang aking puso, walang yaman, ngunit bumong sayo. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng munting salu-salo. Niluto ni Elias ang adobo gamit ang manok mula sa kanilang sariling bakuran. Ang mga mag-aaral naman ay naghandog ng sayaw at tula para sa kanila. Ngunit sa kabila ng tuwa, may mga matang nanonood mula sa malayo, ang mga kalaban. Isa sa kanila ay si Sister Cora, isang madre na dati ring guro ni Mara.
Hindi ba't kahiyan ito? Isang guro na ipinaglalaban ang pag-ibig sa labas ng sakramento. Ngunit bago pa man niya mailahad ang kanyang puot sa mas malawak na hanay, bigla siyang nilapitan ni Elias. Sister, hindi namin inaasahan na tanggapin niyo kami. Ngunit kung tunay kayong naniniwala sa Diyos, hayaang siya na ang humusga. Hindi kami humihingi ng pagsangayon. Hinihiling lang namin ang katahimikan. Napatingin si Sister Cora sa mata ng mga batang masaya, sa mga bulaklak na inialay sa bagong kasal, at sa mukha ni Mara na puno ng kapayapaan. Hindi siya nagsalita. Tumalikod siyang tahimik, at iyon na marahil ang simula ng pagtanggap. Sa unang gabing magkasama bilang mag-asawa, pinagmasdan nila ang langit habang nakahiga sa ilalim ng mga bituin. Wala nang takot. Wala nang lihim. Mara, bulong ni Elias, salamat sa hindi pagbitaw. At si Mara, habang nakapikit sa payapang paghinga ng gabi, ay tumugon, at salamat sa paniniwala na ang pag-ibig natin ay hindi kasalanan, kundi biyaya. Sa paglipas ng mga araw matapos ang kasal ni Mara at Elias, bumalik ang katahimikan sa paanan ng bundok. Ngunit may isang bagay na hindi bumalik sa dati, ang pananaw ng mga batang tinuturuan nila. Kung dati nakikinig lang sila sa mga leksyon tungkol sa wika, agham, at kasaysayan, ngayon ay isa ng bagong paksa ang gumigising sa kanilang kamalayan, ang pag-ibig at paninindigan. Si Lian, isa sa mga pinakamasigasig na mag-aaral, ay hindi na muling tinanong kung bakit hindi sumasabay sa dasal sina Mara at Sir Elias. Mas mahalaga palang magmahal ng totoo kaysa sumunod sa dasal na hindi mo naintindihan, sambit niya minsan sa klase. Ang mga magulang ng ilang estudyante ay nagsimula ring magtanong. Bakit tila mas masigasig ang mga bata sa pag-aaral ngayon? Tanong ni Aling Lota, isang ina na dati tutol kay Elias. Nakita siguro nila na hindi lang aral ang tinuturo sa paaralan, kundi lakas ng loob, sagot ni Kapitan, habang sumisilip sa mga batang naglilinis ng silid-aralan ng kusa. Isang araw, habang nag-uusap si Mara at Elias sa ilalim ng puno ng mangga, nilapitan sila ng apat na mag-aaral, sina Lian, Toto, Rika, at Bino. Ma'am, sir, sabay-sabay nilang wika, gusto po naming gumawa ng dulang tungkol sa pag-ibig ninyo. Napangiti si Mara. Bakit ninyo naisipan yan? Dahil po gusto naming malaman ng iba na may ganitong pag-ibig yung hindi takot. Yung hindi nakatali sa iniutos kundi nakaugat sa katotohanan. Hindi mapigilan ni Elias ang emosyon. Kung ganon, tutulungan namin kayo. Ang mga susunod na linggo ay napuno ng ensayo. Sa lumang silid-aklatan, nagsanay ang mga bata. Ang kwento ng kasal nina Elias at Mara ay ginawang dula, at ang bawat eksena ay may sariling aral, pagtanggap, pag-unawa, at pag-asa. Dumating ang gabi ng pagtatanghal. Hindi ito ginanap sa covered court kundi sa mismong lugar kung saan sila ikinasal. May mga upuang gawa sa kahoy, at ang ilaw ay mula sa mga garapong may kandila. Dumagsa ang mga tao mula sa kabilang barangay, kahit ang ilan sa kanila ay datit mapanuri. Magsisimula na ang dula. Unang lumabas si Bino, gumanap bilang batang Elias. Tinampal siya sa eksena ng isang tauhan ng simbahan. Tumahimik ang mga tao. Matapang ang dula. Tapat. Hindi nagkubli sa katotohanan. Sumunod si Rika bilang batang Mara, umiiyak habang hinihila ng magulang palayo kay Elias. Ang linya niya ay simple ngunit malalim, pwede bang mahalin ang mali kung sa puso ko, ito ang tama. Nang matapos ang pagtatanghal, napuno ng katahimikan ang paligid. Walang palakpak. Walang hiyawan. Tanging ang bigat ng mensahe ang lumutang sa hangin. Bigla, mula sa likod, tumayo si Ginoong Esteban, isang retiradong guro at dating kritiko ni Elias. Mga kababayan, anya, ilang taon ko nang pinanood ang mga pagtatanghal ng mga bata. Pero ngayon lang ako napaisip ng ganito kabigat. Hindi ito tungkol sa imoralidad. Hindi ito laban sa simbahan.
Ito'y paalala na sa mundo ng mga patakaran, ang puso minsan ang tunay na batas. Isa-isang nagpalakpakan ang mga tao, hanggang sa maging isang malakas na pagbunyi. Kinabukasan, nagulat si Mara nang makita ang ilang magulang na sumama sa klase bilang mga boluntaryo. Kung ang mga anak namin ay natututo sa inyo ng tapang at pagmamahal, kami man ay dapat ding matuto, wika ni Mang Temyong, ama ni Lian. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Elias at Mara sa harap ng apoy, napag-usapan nila ang pagbabago. Alam mo Elias, akala ko hanggang bundok lang ang pag-ibig natin. Pero ngayon, parang bumaba ito sa puso ng mga batang yon. Dahil ang tunay na pag-ibig, Mara, hindi kailanman nakakulong sa isang kwento. Kapag totoo ito, nagiging binhi. At kapag itinanim sa tamang lupa, sa pusong handang makinig, tutubo ito. Sa di kalayuan, nakita nila sina Lian at Rika na naglalakad, bitbit ang mga gamit ng paaralan, habang umaawit ng bagong kantang isinulat nila. Pag-ibig na totoo, di takot sa mundo. Pag-ibig na wagas, sa puso'y gumuguhit ng liwanag. Ang mga batang saksi ngayon ay naging tagapaghatid. Hindi lang ng aral, kundi ng revolusyon ng damdamin, tahimik ngunit malakas. At sa gitna ng dilim ng gabi, tumingala si Mara at sinabi, "Dati tayong pinanood, Elias. Ngayon tayo'y ginagaya." At ang kanilang kwento ay tuluyang naging ilaw hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa buong pamayanan. Sa kabila ng katahimikan at unti-unting pagtanggap ng pamayanan, may isa pang bahagi ng kasaysayan ni Mara at Elias na hindi pa nalalantad, ang tunay na dahilan kung bakit itinakwil ng simbahan si Elias. At sa yugto ng buhay nilang ito, ang parusang hindi kailanman ipinahayag ay unti-unting umaalingaw-ngaw. Isang umaga, habang naglilinis si Elias ng mga lumang aklat sa likod ng eskwelahan, may natagpuan siyang lumang sobre na may pirma ng isang taong matagal nang wala, si Padre Isidro, ang kura paroko na unang nagsumbong laban sa kanya. Binuksan niya ito ng may kaba. Isang liham ang laman. "Elias, kung nababasa mo ito, malamang ay wala na ako sa mundong ibabaw. Hindi ko na kayang buhatin ang kasinungalingang ipinataw ko sa iyo. Hindi mo alam, pero ako ang nag-udyok sa iyong pagtitiwalag. Hindi dahil sa kasalanan mo, kundi dahil sa kasalanan kong hindi ko kayang harapin." Namutla si Elias habang binabasa ang mga susunod na linya. Ayon sa sulat, nakita umano ni Padre Isidro ang lalim ng pagmamahal ni Elias sa simbahan noon. Ngunit dahil sa inggit at personal na lihim na tinatakasan, pinagsamantalahan niya ang tiwala ng mga tao at ipinasa ang sisi kay Elias upang mailihis ang mga mata ng Diyos-Diyosan sa kanyang sariling sala. Hindi napigilan ni Elias ang panginginig ng kamay. Ang parusa sa kanya ay hindi dahil sa kanyang pagkakamali, kundi bunga ng kasalanan ng taong dapat sana'y tagapamagitan ng Diyos. Nagsimula siyang makaramdam ng panibagong uri ng galit. Hindi na ito galit sa institusyon, kundi sa katahimikan. Sa lahat ng taong pumayag na manahimik sa harap ng kasinungalingan. Sinabi niya ito kay Mara kinagabihan. "Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa si Padre Isidro," anya habang hawak ang liham. Ang pagpapatawad, sagot ni Mara, ay hindi laging para sa may sala. Minsan, ito'y para sa atin na nabuhay sa bigat ng hindi natin kasalanan. Dahil dito, gumawa si Elias ng isang pasya. Sa darating na linggo, sa harap ng buong barangay at ng bagong kura, babasahin niya ang sulat. Hindi para ipahiya ang patay, kundi para ituwid ang kasaysayan. Dumating ang araw. Nagtipon ng mga tao sa gitna ng plaza. Naroon ang bagong kura, si Padre Martin, at ang ilang kinatawan ng simbahan. Hinati ang damdamin ng komunidad, may ilan na gustong tumahimik na lang, at may ilan namang uhaw sa katotohanan. Tumindig si Elias, may hawak na mikropono at ang sulat. "Mga kababayan," panimula niya, "hindi ako narito para siraan ang simbahan, kundi upang ipahayag ang katotohanang matagal nang itinago." Binasa niya ang liham ni Padre Isidro.
Habang binibigkas ang bawat linya, lumuluha ang ilan sa mga nakikinig. Hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng kasalanang ipinasan sa isang taong walang sala. Nang matapos, lumapit si Padre Martin. Hawak ang isang rosaryo, inilapit niya ito kay Elias. Wala akong magagawa sa nakaraan, anya, pero kung may kapatawaran mang hinihiling ang simbahan, hayaan mong ako na ang magsabing kami ang nagkasala. Tumulo ang luha ni Elias. Hindi na natin mababawi ang mga taon. Pero ang susunod na henerasyon, pwede pa nating protektahan sa kasinungalingan. Mula noon, isinama sa kurikulum ng eskwelahan ang asignaturang ikatotohanan at konsensya, isang klase hindi lang para sa aralin kundi para sa pagtutuwid ng pagkukulang. Ang mga magulang ay nagsimulang makilahok sa mga diskusyon. Nagbukas ang simbahan ng espasyo para sa mga tanong, hindi lang para sa mga dasal. Isang araw, lumapit si Lian kay Elias habang ito'y naglalakad pauwi. Sir, anya, akala ko po dati, ang parusa ay yung pagkatanggal sa simbahan. Ano nang palagay mo ngayon? Tanong ni Elias. Ang tunay na parusa pala ay ang hindi natin kayang sabihin ang totoo, kahit alam nating dapat. Napangiti si Elias at niyakap ang bata. At ang tunay na paglaya, Lian, ay kapag nasabi mo na ang totoo, at hindi ka natakot sa kung ano man ang susunod. Sa gabing iyon, muling tuminala si Elias sa langit. Nakita niya ang buwan, maliwanag ngunit may ulap. Ganyan din daw ang buhay. Hindi laging malinaw. Pero kung mananatili kang totoo, kahit ang ulap ay hindi makakakubli sa liwanag. Ang kwento ni na Elias at Mara ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng mga taong tumindig sa harap ng maling akala, maling parusa, at maling pamumuno. Sa kanilang pananahimik, lumaki ang dilim. Ngunit sa kanilang pagtindig, naliwanagan ang isang buong komunidad. Ang kwento nila ay paalala sa ating lahat, hindi lahat ng mahal ay tatanggapin. Hindi lahat ng tama ay aprobahan. Ngunit kung ang puso mo ay totoo, at ang konsensya mo ay payapa, ang Diyos, ang tunay na Diyos, ay nasa piling mo. At sa mga pusong patuloy na lumalaban para sa pag-ibig, katotohanan, at katarungan. Ang laban niyo ay kwento nating lahat.